Eto, mainit na balita mga idol. Sa pagkakatalo ng Gilas sa powerhouse team ng New Zealand, maraming Pinoy ang dismayado sa kinalabasan ng laro. Though masasabi natin na inilaban pa ng Gilas hanggang sa dulo ang game, mas nauusan talaga tayo ng mas preparadong Tall Blacks sa dulo. Eto at silipin natin kung paano tayo tinalo ng Tall Blacks. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Sa totoo lang mga idol, 2 quarter lang ang tunay na problema ng Gilas, yung second quarter at last few minutes ng fourth. Bakit? Sa second quarter kasi, binomba tayo ng Tall Blacks ng 32-23 run. Hindi lang malas sa shooting, kundi halatang nagkagulo ang Gilas sa depensa. Masyadong maraming open looks at free drives sa paint ang binigay natin, lalo na sa point guard ng Tall Blacks na si Taylor Britt. Kitang-kita naman na kahit si AJ Edu na ang bantay niya, may mala magician ata yang si Britt, na kada sa laksak niya sa ilalim ay pumapasok pa rin yung mga shot niya. Same scenario yan sa laban nila sa Chinese Taipei na si AJ Edu din ang bumabantay kay Chen, pero ginagawa lang asintahan si Edu, pero bakit hindi yun nagawa ng paraan ng Gilas? Kitang-kita naman na bagamat may height si Edu, hindi niya kayang bantayan si Britt sa one-on-one. At sana sinubukan man lang si Malonzo o CJ Perez para bantayan itong napakautak na si Britt. By the time na nakabawi na tayo sa third quarter 27-19, malaki na ang iniwang butas at ubos na rin halos ang energy ng Gilas sa dulo, dahilan para mag-collapse na din ang depensa nila. Pagdating naman sa rebounding, 33 versus 41, New Zealand grabbed 8 more boards at hindi lang yan basta numbers. Kada rebound nila, dagdag posibleng points para sa kanila at ganun ka-efficient ang mga Tall Blacks. Dagdag din na kada offensive board nila, dagdag sakit ng ulo para sa depensa natin. Pinatay din tayo ng Tall Blacks sa assists with only 16 assists sa Gilas laban sa 23 ng Tall Blacks. Meaning, stagnant talaga ang opensa ng Gilas kapag nasa atin ang bola. Ang tanong, may pag-asa pa ba ang Gilas na makapasok sa quarterfinals? Ang sagot, meron syempre pero mahirap na. Iraq ang makakalaban ng Gilas sa do-or-die game bukas at 50-50 ang tsansa ng Gilas na manalo. Bakit? Uhaw din ang Iraq na manalo sa tournament na to. 0-2 din sila gaya ng Gilas. At gusto din nilang manalo para makapag-advance sa next round. Advantage nila? Height kumpara sa atin. Kung matatalo ng Gilas ang Iraq bukas, mag-o-open yan sa possible clash sa Group C, which is either host country, Saudi Arabia, China, o Jordan. And if they will beat those teams, that will give us a slim chance to enter quarterfinals against number 1 ng Group A, which is Australia. Pero sa ngayon, kailangan lang manalo ng Gilas against Iraq to stay in the competition. Dahil kung hindi yan magagawa ng Gilas, kayo nang bahala kung anong magandang gawin sa ating national team. Either change the system or change the entire coaching staff. Dahil para sa fans, this is very disappointing.